so great and marvelous to be praised. And this is God's dream for us na ang iyang mga katawhan makig-fellowship gihapon. Amen? Bisan pa sa pandemic, there is no hindrance when it comes to worshiping Him. And the Lord is very delighted on that. Amen? Amen. Ato ang simbahon atong buhi nga Dios, pinaagi sa itong mga pagkanta. Amen. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Yes, Lord, we want to see you right now, God. We welcome you in this place. Let's sing, open the eyes of our hearts, Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, I want to see you. To see you high and lifted up. Yes, God. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, To see you high and lifted. to see you high and lifted up. You're shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. So pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you. Yes, Lord, we want to see you, God. We worship you in this place. I want to see you. Hallelujah. Let's sing this next song as our prayer unto God. Let's have our hands. In the secret. The secret in the quiet place. Amen. In the stillness, you are there. In the secret, in the quiet hour, I wait only for you. 'Cause I want to know you. In the secret, in the quiet. In the secret, in the quiet place. You are there, Lord. In the stillness, you are there. In the secret, in the quiet hour, I wait only for you. 'Cause I want to
holy name, O God, in this place. We are glad, Lord, to be in your presence, for that is our only one desire in our lives, to be with you, Lord. Hallelujah. Church, let us be in the presence of God continually as we sing this next song. Hallelujah. We know that we are not just here to ask something. We are not just here to pray. But the very reason nga nung nata diri karon and nga nung nagtapok ta is because we are committing our lives to the name above all names. Amen? Amen. And that name is Jesus. And we believe in that marvelous name. Luyuman sa atong mga problema, luyuman ani nga pandemic, we know that we have a cornerstone. We know that we have a solid foundation, and that is Jesus. So Lord, we ask you right now, oh God, to fill our hearts with your presence as we worship you, Lord, humbly, Lord, sincerely, Lord. We offer you this living sacrifice. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. We believe in you, Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I sing with all I am. Oh,
Jesus, I belong. Yes, Lord, we belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. And Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong unto you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Oh, we worship you. Oh, we magnify. Come on, church. Lift your praise. Lift your praise. Because you are worthy, Lord. We give our best to you, Lord. We give our lives to you, Lord. We offer you our praise. We offer you our life. We magnify your name. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We love to worship you. We love to sing to you because you are magnified. You are magnified. We cry, oh God, we cry. We cry for revival, oh Lord. God, touch your people, oh Lord. Thank you, Lord, for your presence. We tremble in your presence. Hallelujah. Jesus, you are seated on the throne, oh God. Lord, we can't stop worshiping you, Lord, because you are worthy. Walay amuha, Ginoo. Ang tanang dungog himaya, oh God, pagpasalamat, Lord, that we have in our hearts. When we remember, oh God, all the goodness you have done, when we remember, Lord, all your wonders, we want to give it back to you, Lord, at this moment. And thank you, Jesus, for your presence, oh Lord, in this place. Among ginabalik diha, Lord, ay mong dungog himaya, oh God, that you deserve in our praise, in our adoration, in our thanksgiving, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Atong palakpakan atong buhing a Dios. Thank you, Lord. We give to you all the glory and honor. And hallelujah. We can now take our seats with the presence of God. Praise God, praise God. May gabi natong tanan. Lain na usab nga kahigayunan nga gitugot sa Dios alang sa pagdungog sa atong mga pag-ampo. Nasayod ko nga nasa sa iyang trono karon. He is enthroned in his rightful place, and we are in the rightful place also to lift up our prayers to our God. So as you can see in the slides on the projector screen, it's all the same. We will pray until something happens. Because the pandemic is still here, the problems are still here, we are still bound to lift all these concerns to our God because we want Him to intervene in our midst. To start with, we are going to pray for the number one concern, Tagum City, Davao del Norte, and nearby provinces. By the way, all those who are listening over 102.3 Prime Gospel Radio, you will be praying with us by agreeing. And all of us here who can see the writings on the projector screen, we might as well deal with them or read them and then bring them to prayers. Can we start? Praise God. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Wonderful Jesus, wonderful Lord. All the same, oh God, we lift up to you Tagum City, Davao del Norte, and the nearby provinces, oh God. We pray, Lord, for your continuous protections for all the people in the city and province from the infection of COVID-19. People will participate in the effort of the government by observing protocols to minimize infections. Father, in the name of Jesus, let it be, Lord, that we will all be
be very vigilant these times, O God, because we notice, Lord, that there is an increase, there is a high risk in our city and all other nearby provinces, O God. Let it be, Lord, that people will be very careful in observing the protocols, O God, so that the infection, Lord, will not draw near to us. It will not cause us to be infected in the name of Jesus. Give us a heart, O Lord, to follow. Give us a heart, O God, to really observe all these government protocols, O God. We pray even, Father God, for the stability and recovery of the economy of our city and the whole country. We believe, oh God, that because of the COVID-19 pandemic, the world is turned upside down and our economy is very much affected, oh God. Father, oh Lord, I pray, oh God, for the government to balance wealth and health, oh God. The government, oh Lord, will look after the health of the people without leaving, oh God, the wealth, oh Lord, also of the people, so that everyone, oh God, will have food in their table. We pray, Father, for the business world to be restored, oh God. Lord, we see different kinds of businesses, Lord, collapsing, oh God, because of the pandemic. But right now, Father, there is nothing impossible with you, Lord. You can restore all businesses, oh God, that have collapsed, oh Lord, because of this pandemic. And restore them, oh God. Hallelujah. We pray for all our farmers who will produce more, oh God, more product from their farms, oh Lord, and the workers and laborers will be provided with stable jobs. Yes, Lord. They have been displaced, oh God, in their jobs, oh God. Lord, Father, in the name of Jesus, I pray, oh Lord, for your miraculous provision of employment upon them, oh God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, whatever jobs, oh Lord, they will encounter, Father, let it be, oh God, that they will receive it, oh God, as your blessing unto them. Oh, hallelujah, hallelujah. We pray for our government from the national to the local levels, oh God, for stability of the government in this time of crisis brought by COVID-19. We pray, oh God, we pray, oh Lord, for the government's immediate action, O Lord, immediate reply, O God, to the cry of the people, O Lord, the cry of the poverty, O God, the cry of lawlessness, the cry of unemployment. Father, I pray, O God, thank you, O Lord, that they will listen and they will be very vigilant, O God, to answer these cries of your people. We pray for strong leadership in fighting against crimes and insurgencies. We have heard and we have viewed in our TV sets, oh God, all these insurgencies and rebellion, oh God, that are exposed, oh God, to the open, oh Lord. Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, let it be, oh God, that the government can handle this well, oh God, so that, Lord, oh God, all those who have engaged themselves to these insurgencies and rebellion, oh God, will really be paid off accordingly. Paid off in the sense that they will be brought to the law, oh God, of our country, and they will face all these insurgencies and rebellions, oh God. Hallelujah. We also pray for healing and recovery, oh God. Those who are infected with COVID-19 will be healed. We have at least some of our brethren, oh God, who have been fighting for their lives because of COVID-19 infection. Father, thank you, oh God, that you will touch their bodies right now and bring forth healing, oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Lord, for wisdom for the Department of Health and the World Health Organization to look for a fast solution from this enlightenment. Others are troubled, others are anxious because the vaccine is already here.
and others are also praying for vaccine. Lord, we pray for your divine enlightenment to all of us, O God, that we will be able to know, O God, and we will be able to weigh which is really applicable to us, to receive the vaccine or not to receive the vaccine, O God. Lord, thank you, O God, that the WHO or the Department of Health will be able to explain, O God, these things, O Lord, to the common people. Right now, we also lift up to you our evangelical churches and Foursquare churches, O God, that in spite and despite of everything that had happened, Lord, we will continue to grow. Hallelujah. We will continue to be spiritually stable, O God. We will continue to be mature, O Lord. And thank you, O God, that we will stand firm in our faith, that nothing will shake us, nothing will move us, O God, because you are our strong foundation, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We pray even for this church, the Living Temple. Lord, I pray, O God, I pray, O Lord, that all of us, the members, will grow, mature, and increase in the knowledge of you, O Lord, the knowledge of God in their lives, O Lord, that they will be able to scrutinize, that they will be able to discern what are the happenings of today, O God. Maybe we are reminded, maybe we are rebuked, maybe we are taught. Father God, let it be, Lord, that everything of this will become a clear revelation to all of us, O God, so that we will know what to do in these last days of time. I pray, O God, for the churchgoers will be protected from virus as they enter the church. And I pray also, Lord, that all of us, O God, will really cooperate, will really participate in the government's thrust, O God, to eradicate this COVID-19 in our place. Hallelujah. And we also pray, Lord, for the realization of the destiny of our church to its fullness. Yes, Lord. We know our destiny, O God. Our destiny is heaven, O Lord. We know our destiny, O God, that rich dwelling, O Lord, awaits us, O God. Oh, hallelujah. Let it be, Lord, that every thought, every heart, oh God, will think, oh Lord, in these last days of time, that we will all be raptured, oh God. We will all be caught up in the air, oh God, in the name of Jesus. If there are things, oh Lord, that we do that will tend to hinder us in our cutting up, Lord, with you in the air, Father, let it be that all hearts will be serious. All hearts will be sensitive to your moving. All hearts will be listening to your instructions, to your rebuke, to your teaching, oh God, to all of us. And we will not become complacent, oh God. We will not become complacent, Lord. We will be instilling in our hearts, oh God, that great desire, oh Lord, to be with you when you will caught us up in the air. Oh Father, seal these prayers. Holy Spirit of the living God, seal these prayers, oh Lord, that this can move the heart of God. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, thank you, Jesus. We are your children, Father God. We have the right to come to you. We have the access to ask you because you are our Father. You will not abandon us, oh God. You will be with us even as we come to you in prayer tonight. For all of this we pray in Jesus' name. All of us will say amen. Palakpakan na to ang Ginoo. Amen. Kana lang ba ang palakpak para sa Ginoo? Ay, amen. Thank you, Lord. Praise God.
Hindot kaayo ang muduol og mga pag-ampo diha sa Ginoo uban ang pagpaubos sa matag usa nato ka mga kasing-kasing. Amen. Nindot kayo ibuhos diha sa Ginoo kung unsa man ang naa sa sulod sa itong mga kasing-kasing. So excited na pud bata sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo? Si Amen. Hallelujah. So andamo na to ang matag usa nato ka kasing-kasing nini kagabion tungod kay makigsulti na pud siya kanato pinaagi sa iyahang mga pulong. Hallelujah. So nini kagabion gihangin ako ang tanan sa pagpanindog atong basahon ang verse diha sa 1 Peter chapter 4 verses 12 to 13. 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13. Beloved, think it not strange concerning the fiery trials which is to try you, as though some strange thing happened unto you, but rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Let us pray. Father God, salamat Ginoo nga diin naakakaron nagatanaw Ginoo sa matag usa namo ka mga kinabuhi, nagadawat sa among mga pagdayeg Ginoo kaganiha o salamat nga imo kining gikalipay. Og Lord, anhi na usab kami Ginoo magatuon sa imuhang pulong. Salamat Lord nga diin ikaw magapasabot gyud sa matag usa namo ka mga kinabuhi karon. Ug ang imong alagad Lord nga maga-share niini limitado ang akong kaalam bat pinaagi sa imong pagtabang sa pagpasabot niini sa matag usa namo ka mga kinabuhi tungod kay kini Lord ang imong pulong dako jud kaayog makatabang sa matag usa namo ka mga kinabuhi nga diin mabuhat namo ang imong kabubuton Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Pwede na ta mo lingkod. So our theme this evening is facing trials and tests with grace. Facing trials and tests with grace. So trials and tests, part na sa kinabuhi sa tao. Believers man and unbelievers, naagid ng trials and tests. So, sa ato apod nga Christian, naapod siya pinasahi, no, nga trials and tests sa matag usa nato ka kinabuhi. So, nganong naaman ang trials and tests sa ato ang kinabuhi? Why they come? So first, we should understand that trials and tests are God's arrangement. Naa siya'y purpose nganong gihatag niya ang trials and tests sa matag usa nato ka kinabuhi. So, and that contained within them is God's love, God's will, and God's requirements. So diha sa trials nga gihatag sa Ginoo, test nga gihatag sa Ginoo nga iyahang gi-arrange, gitagaan niya, gi-allow niya nga moabot sa tong kinabuhi. Dili nato kalimtan nga diha sa trials and tests nga gihatag sa Ginoo, naa gyud diha ang iyahang gugma, naa diha ang iyahang kabubuton, og naa diha ang iyahang requirements sa matag-os sa nato ka kinabuhi. So kung naa na sa atong kinabuhi nga makaingon ka nga daghan naman kaayo ning pagsulay, daghan na kaayong problema, daghan na kayong trials nga miabot sa atong kinabuhi. So dili nato ibutang sa atong huna-huna. Dili nato lantawon nga kining tanan, murag nibiya naman guro ang Ginoo sa ako Murag natulog naman guro ang Ginoo, murag wala na may Ginoo. But suffering is not God casting us aside, but instead is very carefully arranged by God in order to purify and save us. Kana ang purpose sa Ginoo. Nganong naa ang trials ug testing sa ato ang life, tungod kay ang gusto sa Ginoo i-purify taniya, hinluan taniya. Ug atong hinumduman nga taliwalaan ang pagsulay og problema sa atong kinabuhi, naa gid siya nga muluwas ug mutabang sa atoa. Amen? Hallelujah. So, as you mature in your faith, God uses tests and trials to develop your character and ministry. Mao pud ni ang purpose sa Ginoo. Tungod kay ang gusto sa Ginoo, dili lang ta diha sa level 1 ang ato ang maturity. Gusto sa Ginoo nga mo level up ang ato ang maturity diha sa pagpangalagad. Amen. So gigamit niya ang trials and tests aron ma-develop ang ato ang character. Then diha sa ability and talents nga gihatag sa Ginoo, mahimo tang worthy nga mopagamit kaniya. So kung mo respond ta, by responding the trials in the grace of God, you will experience the power of God's Spirit, which will be manifested in your life
through the fruit of the Spirit. Mo ni nga ginatesta sa Ginoo, na-trial sa atong kinabuhi tungod kay gusto sa Ginoo ma-develop ang atoang character. Ginatest ang atoang love, joy, peace, suffering, gentleness, faith, meekness, and self-control. Mao na ang requirements nga diin aron makasulod ta sa gingharian sa langit, kinahanglan makapamungata. Amen. Kinahanglan makapamungata. Mo na gi-allow niya ang trials and tests sa atong kinabuhi tungod kay ang gusto sa Ginoo ma-develop ang ato ang character. So unsa man nga mga trials and tests nga ato ang ma-encounter. So the trials and tests we encounter, below are brief description of 8 types of tests that every Christian will likely face. So mo ni nga mga trials and tests nga ato ang ma-encounter is fiery trials, is intense encounters or struggles, burst of anger, then grief or lust, infirmities, physical limitations, and illness. So mo na siya nga mga trials, reproaches, ridicule, and rejection in account of faith or holiness, persecution, harassment, and oppression due to religious convictions, necessities, wear and care of daily responsibilities, distress, disappointments, and deep hurts, tribulations, unusual pressure and challenges, and last is temptations, opportunity to yield to our sinful nature. Na-encounter na ba nato ni? Amen. So kani nga mga trials and tests, mo ani ang ma-encounter nato sa matag adlaw or ma-encounter pa nato sa matag adlaw. So ang book of 1 Peter chapter 4 verses 12 to 13 nag-ingon diha nga dili na taangay nga ma-surprise, dili na taangay nga matingala sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Nagpahinumdom ang pulong sa Ginoo sa matagos sa nato ka kinabuhi. But instead, unsang iyang giingon diha sa verse 13, hinuon magmalipayon kita nga nakaambit kita niini nga mga trials. Amen? Tungod kay dako kaayo kinig kahimuan ug makatabang sa atong kinabuhi. Mo lang na nga kinahanglan atong masabtan unsay purpose sa Ginoo. Unsay ang giingon diha sa Romans 8 chapter 28. And we know that all things work together for good to them that love God. Amen. Moingog amen ang tanang nahigugma sa Ginoo. Amen. Naay purpose ang Ginoo. Nganong gihatag na sa imuha nga trials, nganong niabot na sa ato even karon sa time nato sa pandemic, naay purpose ang Ginoo. Kinahanglan masabtan lang nato unsa ang purpose sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So, as a Christian, kung moatubang ta ini nga mga problema o pagsulay sa atong kinabuhi, unsa ang atoang response? No? Unsaon nato pag-response ani? So, naatay 5 ka pagahisgutan karon. 5 responses are case to enduring tests and trials through God's grace. Una is, unsaon nato pag-response sa trials and test is una is give thanks. Give thanks. So sometimes lisod kaayo, di ba? So dali ra kaayo para sa atua kung makadawat tag blessing, di ba? Ang ato yung unang reaction is happy ta. Kung pwede pagadi mulukso, musayaw, buhaton na nato bisag naa sa daghang tao. Tungod kay happy ta nga dadawat nato ang blessing o pabor nga gihatag sa Ginoo. So how about sa difficult situation nga gihatag sa Ginoo? No? So, gihatag sa Ginoo ang trials and tests tungod kay naay purpose ang Ginoo sa matag-os sa nato ka kinabuhi. So, ang una nga response is give thanks, paghatag og pagpasalamat. Unya ang instruction niya diha. Sa scripture is very clear about this response in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Unsa ang iyang instruction? In everything, give thanks. Wala siya nag-ingon lang nga magpasalamat kita tungod sa mga maayong butang nga iyang gihatag, kundili sa tanan, in everything. Dili man buot pasabot nga diin mahimo tang thankful or thanking God
thanking God in all things does not mean that we thank God for evil. It means that we are thanking God for the benefits He intends for us when He allows things to happen. Dili buot pasabot nga, ay, salamat ini nga sakit, Lord. Salamat ini nga kani nga trials, Ginoo. Kundili ang buot pasabot nga, magpasalamat ta diha sa Ginoo, muhatag gihapon tag pagpasalamat sa Ginoo, nga diin atong masayran unsa man ang kabubuton sa Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi, unsay purpose niya. Ana nga trials, ana nga test sa ato ang life. Tungod kay at kinahanglan atong masabtan nga unsa pa ang gusto nga i-develop sa Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi. Kinahanglan atong masabtan mo gina nga i-try nato, i-practice nato ang discernment unsa gyud ang gusto sa Ginoo ug kabubuton sa Ginoo nganong niabot na sa matag usa nato ka kinabuhi. Amen. Hallelujah. Mo na nga bisag naa ta diha sa problema, mahimo gihapon tang magmapasalamaton diha sa Ginoo tungod kay dili nato kalimtan taliwala na nga mga problema. Naa gyud ang Ginoo, naa ang gugma sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So, instead nga mag-murmur ta, to be thankful rather than to complain. Kung moabot na nga mga problema, pero kasagaran reaction baya gyud nga, Lord, uy, naa na pod, problema na pod, nganong na-encounter, nganong gi-allow nimo ni karon Ginoo ang pandemic, nganong tanan naka-experience nga faithful man ni sa imuha. Pero kinahanglan nga atong masabtan, daghan na kaayog testimony nga ako ang nadungog, nga pinaagi ini nga pandemic, daghang nibalik sa Ginoo. Daghang na save. No? Daghang na save, daghang nibalik sa Ginoo. Ug i-grab nato ni nga opportunity karon ang about sa evangelism kay dali ra kay ta makasulod sa kasing-kasing sa tao karon. Pinaagi ini nga panghitabo. Pareha atong nay nag-chat sa ako nag-chat siya, nag-order siya og dress. Nag-order siya og dress. Ano siya nga, Pastor ka, order ako ining dress. Musimba na gid ko ani kay kanang daghan na kaayo kag baligya nga dress ana ko nga. Ti naagi kabubot, naagi purpose ang Ginoo. Salamat kayo sa imuhang pagpalit. Tapos dito dayon ni-insert dayon ko ni share dayon ko sa iya nga di tan-awa ang na-experience nato karon, di ba? So how about nga unya sa pagbalik sa Ginoo? Kung ang katawhan dili mo balik, dili mo alagad diha sa Ginoo, dili gid madala sa rapture. So human ba sa rapture diha ana si Antichrist, tingtatakay na. So kinahanglan, so karon nga panahon atong bisag sa ingon ani nga panahon, mahimo gihapon tang magpambasalapaton diha sa Ginoo. Munyang gingon diha sa atong ministry. No, mo ani ang time nga mo insert na ang ato ang ministry evangelism nga diin mo share ta diha sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga katawhan. Then ikaduha, nga response nato sa mga trials and tests is rejoice. Along with give thanks, we also are instructed to rejoice in all things. According diha sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Pagmalipayon, taliwala sa mga problema o pagsulay sa tong kinabuhi. Thanking God in act of the will, but rejoicing is a response of the Spirit. We are born again, amen? So ang Spirit nga gihatag sa Ginoo sa atoa, mo na ang response, mo na nga kung naata sa problema, naata sa pagsulay, although naata sa kaguol, pero ma-learn nato nga diin mahimo gihapon tang malipayon diha taliwala sa mga problema o mga pagsulay. Amen? Hallelujah. So mo na nga, therefore it is possible to be sad and joyful at the same time. We cannot escape the pain. Dili gid ta maka-escape ana. Dili ta makalinggawas sa mga kasakit or difficult situations sa mani atong na-experience karon. But we can learn to rejoice in God Himself and in the good things God will do through our suffering. Naa ang Ginoo, magtabang gid sa atoa basta mo salig lang gid ta og dili ta mo biya kaniya. Amen. Always remember, the sufferings and this present time are not worthy to be compared with the glory with which shall be revealed in us. Wala ra ni kaning mga problema nga ato ang ginaatubang karon, unya nga diin mo balik na ang Ginoo
uban ta kaniya, madawat nato ang reward nga nadawat sa Ginoo, dili na nato ni ma-experience nga mga trials. Pero samtang naata ini nga kalibutan na, atubangon nato, dawaton nato, atubangan nato, facing trials and test with grace, ubang sa grasya nga gihatag sa Ginoo, makaya gyud nato ning tanan. When you experience a trial, choose by faith to put your trust in God. Mao lang gyud atong huptan ang pagtuo nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Then mosalig ta diha kaniya nga siya motabang kanato. Ikatulo, believe and act on the word of God. Sama sa life ni Jesus, no? Believe and act on the word of God. Sama sa life ni Jesus sa diha nga gitest siya ni Satan dito sa wilderness. Diba sa time nga diha nga gitest siya, unsa man ang iyang respond. He responded to each temptation by quoting scripture. He responded to each temptation by quoting scripture. Mo na nga importante, believers of Christ, importante nga founded ta sa pulong sa Ginoo. Kay unya sa tanang trials, problema nga moabot sa tong kinabuhi, kung kabalota sa pulong sa Ginoo, kabalota unsaon pag-atubang ni ana. Amen. Hallelujah. So sama ni Jesus sa diha nga gutom siya. Kabalo ang yawa nga gutom siya. Giunsa siya pagtintal sa yawa. Nga himuon ang batog pan. Pero kay founded man siya na siya pagsalig diha sa Ginoo, iyang gituhuan ang pulong sa Ginoo, giak niya ang pulong sa Ginoo. Siyang giingon diha sa Matthew 4:4, ang tao dili mabuhi sa pan lamang, apan sa matag pulong nga gikan sa Ginoo. Amen? So sa panahon nga naata sa pagsulay, panahon nga gitest ka financially, unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo? Unsa man ang atong panglaban ana? Asa man makita? Asa man makita nga ang Ginoo mag-provide sa matag usa nato kapanginahanglan. According sa Philippians chapter 4 verse 19, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Mao na nga, kung naata sa financial problem, naa ang Ginoo. According sa iyang pulong, Philippians 4:19, nga mo provide siya sa tanan natong gikinahanglan. Nagkinahanglan tag kaayuhan. Then unsang iyang gingon diha sa Luke 8:50? Unsang iyang gingon diha? Just believe and she will be healed. So kung naksayo ta sa pulong sa Ginoo, sa time nga naatay balatian, makaklaim dayon tag kaayuhan kay kabalo man ta sa pulong sa Ginoo nga siya mo ayo sa tanang balatian. Nga di nga siya mo tuo lang ta diha kaniya, naagid siya nga mo ayo sa tanang balatian. And God is able nga mo ayo sa tanang balatian. Mabuhi gani niya ang patay pa ang balatian. Amen? Mo na nga, just believe. Ug kita gid mamaayo mo na nga motuo ta, hupta nato ang pulong sa Ginoo, ikinabuhi, iak nato ang pulong sa Ginoo tungod kay dako gid kay siya makatabang sa matag usa nato ka kinabuhi. Ban mo ingon ka nga, sige man ko pray sa Ginoo nga i-provide ang akong gikinahanglan. Pero unsa man yang giingon sa Matthew 6:33? Basig wala nimo gibuhat ang Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kasi wa nimo giuna ang iyang gingharian ug ang pagkamatarong. Sige lang kag pangayo sa Ginoo, pero kulang ang imong pagpamuhat para kaniya. Kulang ang imuhang pagpangita diha sa Ginoo. No? Mo na nga kinahanglan tuhuan, ikinabuhi, iak nato ang pulong sa Ginoo. Tungod kay dako kay siyag makatabang. Ikaapat is cry out to God. Cry out to God. He desires to work powerfully through our lives. Therefore, we must learn to depend on Him. He alone must become our source of strength, provision, protection, and direction. Nganong usahay gialaw na sa Ginoo ni nga mga pagsulay sa tong kinabuhi tungod kay gusto sa Ginoo, gusto niya nga i-strengthen ang ato ang God's goal through our trials is to strengthen our dependence on Him. Kay basig usahay magsalig na ta sa atong kakayahan, ay talented man ko,
naaman ko'y skills. No, tungod kay kanang tanan, dili gid na atoa, gipiyal lang sa Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi. Amen? Gipiyal lang na sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga diin mo depende gyud ta kanunay kaniya. Og na-experience nako ni atong birthday nako September 25 nga wala jud ug sa kuan pa ba wala jud mi laing mahimo. Wala dayon nabutang sa kung huna-huna nga dadug hospital ang akong papa. Kun dili ang ako gyung una nga gibuhat ni ampo ko ni hilak ko sa Ginoo tungod kay usang akong ginahuptan ang Ginoo healer gid siya. Nahitabo atong birthday nako September 25 nga diin nag-celebrate me kauban na mo sila pastora dito ilaha Mama Remy nga happy kaayo ko nga nag-celebrate sa akong ika-30 nga nag-celebrate ko nga niabot na gid ko og 30 no then human ato sa ako ang birthday, human sa celebration, gabi na mo ka-enjoy. Nag-ananagin sa mo ang plano nga mo adto mi sa akong papa. Unya, excited kaayo mi ano kuya mo hapit ta og durian kay dadaan gid nato si papa kay kusog kini siya mo kaon, ganahan siya og durian. Sa diha pag abot na mo didto, happy kay sila nga gisaluhan ang durian. Pag abot na sa gabi mga 10 o'clock, natulog na mi. Pero natingala ko nga gipukaw ko sa ko ang pag-umangkon, ingon siya nga si Papa, si Lolo, gitabang. Ano ko ha? Moto nga, mo pa'y pagkatulog na ko ba? Unya moto nga, pagpukaw sa ko, moto nga, ambak dayon ko sa katre. Una na ko nga pagtanaw sa kong Papa, wa na gid siya kinabuhi. Wa na gid siya kinabuhi. Moto nga, pagtanaw na ko, grabe ang akong kakulba. Ang niabot dayon sa kong una-una nga, natunong gid sa ko ang birthday. Nga grabe ang akong kalipay kaganiha sa pag-celebrate unya karon nga day nga kuhaon sa Ginoo ang ako ang papa. So mo to nga anak ko yam kanang banguna si papa. Gibangon niya unya wala gid nabutang sa kung una nga pangita mong tao dito kay atong dadon sa ospital. Una gid nga ako ang gisalig sa Ginoo. Tungod kay dako kay akong iyang pagsalig sa iya nga buhion niya ang akong papa. Mo to nga nagpray ko, hilak ko sa Ginoo. Nga kanang ampo gani nga wala na jud ko'y mahimo nga bisag ang tao bisag unsa pa diha nga wala gyud laing makasave sa kinabuhi sa akong papa ang Ginoo ra gyud mo to nga gabi ang akong hilak sa Ginoo anak kong Lord karon birthday nako unya kani ang ako ang pangayoon sa imuha best gift nga imong ihatag sa ako ang kinabuhi sa akong papa unya nisalig jud ko sa imuha Lord nga ibalik nimo ang kinabuhi sa akong papa. Sa dihaa nga time nga nagsikog ampo sige kog rebuke in Jesus name Lord salamat nga ibalik ang kinabuhi sa akong papa. Then ang katubagan sa Ginoo iyahang gihatag. Kay magtanaw jud ko sa akong papa wala na gid siya kinabuhi. No kay nagagawas na lang ang iyahang laway unya dili na siya mo istorya wala gid siya kusog. Pero mao to nga ang ako ang pagsalig diha sa Ginoo nga able gid siya. Siya gid ang ato ang healer. Moto nga ni duol ko diha sa mga pag-ampos sa Ginoo ug taod-taod ni balik gid ang kinabuhi sa kuang papa. Hallelujah. Muna nga karon every time nga ma-experience nako ni maghilak ko sa kaayo mag-ampo ko diha sa Ginoo. Lord, salamat jud kaayo. Ma-appreciate gid nako ang kaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Mo na nga sa time nga magpasalamat ko, sa time nga mag-pray ko sa Ginoo, dili malikayan nga dili ko muhilak tungod kay ang Ginoo maayo jud. Ang kinahanglan lang sa Ginoo nga mo surrender ta diha sa iya. Musalig lang ta diha sa iya sa tibok natong kasing-kasing. Amen. Hallelujah. Muna nga musalig kung dili na gid nato kaya Lord, di na gid ni makaya, surrender diha sa Ginoo, ihilak tanan diha sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo dili siya bungol ug dili siya buta nga dili mutubag sa tuang mga pag-ampo. Naagid siya mutubag ni anang tanan. Hallelujah. Muna nga we must trust Him to work in the ways and in the time of frame that will produce the most good in our lives and the most glory to His name. As we call to the Lord in our distress, He will deliver us. Naagid siya mo nang iyang saad, mutabang ka na to. And last is, overcome evil with good. Overcome evil with good. So, Jesus gave His disciple a clear set of instruction about responding to those who made life miserable of them. So si Jesus,
Si Jesus nagpahinumdum na sa iyahang mga disciple nga moagi gid sila og mga kasakit o pagsulay samtang naa sila sa ministry. So, ang pagpahinumdum sa Ginoo sa iyahang mga disciple is mo ni siya. This direction are completely opposite to what we would naturally do. Is una, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, pray for those who despitefully use you and persecute you. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. So, sa mga persecution, na may gigamit ang Ginoo, na may gialaw sa Ginoo nga gamiton siya para i-persecute ka, para sakiton ka, pero hinumdumi nga dili ta mo response o dili maayo sa iya. Kung dili ang ato ang buhaton aron ma-overcome na to na, overcome evil with good. Mao na ang atong dapat response panahon nga naata ana nga trials. So ang saad sa Ginoo, the reward of responding with grace. So kung atubangon nato ang problema uban ang grasya sa Ginoo is madawat nato ang iyahang ganti. Una, the strength of godly character. Kaduha, exceeding joy in God's glory. Then God's strength in our weakness, fellowship with Christ, heavenly rewards, and reigning with Christ. Kung buhaton nato to nga mga response, moto ang atong buhaton. Una is give thanks. Ikaduha, rejoice. Ikatulo, believe and act on the word of God. Ikaapat, cry out to God. Ug ang ikalima is overcome evil with good. Then madawat nato ang ganti nga gisaad sa Ginoo sa matag usa nato kakinabuhi. Hallelujah. And in my conclusion, God has assured us that He will not permit us to be attacked with trials or temptation that are too overwhelming for us to be us to handle. He will grant us grace to overcome. So dili gid ang Ginoo maghatag og trials nga dili nato kaya. Amen. Ang tanan nga gihatag sa Ginoo nganong niabot na sa tong kinabuhi, kaya gyud nato na. Tungod kay gialaw na sa Ginoo na ay purpose ang Ginoo ana. And last, our life trials are not, as some suggest, a lack of faith or God's punishment, but a purifying tool that God uses to hone and refine His children to develop our trust and dependence upon Him. God's purpose in each of our lives is to educate, discipline, and train us in righteousness. And the fiery trials that come upon us are used by Him to try us, as the furnace tries silver, to cut deep into our fleshly nature and polish of all the fleshly dross to contaminate our new life in Christ, so that by grace, through faith, we will not murmur, but humble ourselves under the mighty hand of God, knowing that He has promised to exalt us in due time. Ang challenge lang para sa matagusan nato kakinabuhi. So let us accept life's fiery trials as a beautiful child training tool to conform us into Christ likeness and yield to His gracious child training, so that in the end, we will come forth as pure gold. Isipon nato nga kining trials and test nga niabot sa tong kinabuhi is a purifying tools nga makatabang sa atong kinabuhi nga makomply nato ang requirements sa Ginoo aron unya maklaim nato ang saad sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Mao na nga tuhuan nato ang pulong sa Ginoo, ikinabuhi nato ang pulong sa Ginoo, labi na karon nga nadungog nato ang pulong sa Ginoo. Facing trials and tests with grace. Kanunay natong hinumduman nga naagyud ang gugma, ang kabubuton sa Ginoo diha sa ato ang giatubang. Hallelujah. Gihangyon ako ang tanan sa pagpanindog. Amen. Hallelujah. Sa atong situation karon, ang tanan man gyud naka-experience ini, labi na ini nga trials nga niabot sa ato karon, nahitabo karon sa tibuok kalibutan. Gihatag kini sa Ginoo sa matag usa nato kag kinabuhi tungod kay naa siya'y purpose. So, dili ta mawad-an og paglaom.
Ug matud pa diha sa pulong niya sa Isaiah chapter 41 verse 10. Dili kita angay nga mahadlok tungod kay siya mag-uban kanato. Dili kita angay nga mabalaka tungod kay siya ang atong Dios. Tabangan ug luwason taniya. Muna ang iyang saad. Muna nga gunit lang gid ta. Huptan lang gid nato ang pagtuo nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tungod kay mauni ang atuang tools nga makasurvive ta nga kining mga pagsulay o problema sa atong kinabuhi makaya gid nato. Hallelujah. Hallelujah. Bago ko moadto sa mga pag-ampo, atong awiton, Jesus, I believe in you. Hallelujah. Naa ka may problema karon? Wala ko kabalo, wala ko nakakita sa imong situation karon, pero ang Ginoo nakakita ni Ana. So, kung naa kay problema karon personally sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, isalig na sa Ginoo, itugyan na sa Ginoo nini kagabihon. Tuhoy ang pulong sa Ginoo ug ang Dios dili gid mo pasagad kanimo. Hallelujah. In Jesus I believe. Yes, Lord. In you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Yes, Lord. We believe in you, Jesus. In you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Amen. Itugyan diya sa Ginoo, isulti diya sa Ginoo ang imong mga kabugaton ini kagabihon tungod kay nakakita siya karon sa matagusan nato ka kinabuhi. Hallelujah. Yes, Jesus, we believe in you, God. We trust you, Lord. Ang tanan namong mga problema, ang tanan namong ginaatubang karon Ginoo nga trials, persecution, sufferings, Lord, nga among na-experience diri sa kalibutan. Lord, amo yung ginasalig nga na kanimo Ginoo. Salamat Ginoo sa imong mga pulong Ginoo nga nagapahinumdum kanamo. Nagpasabot kanamo Ginoo nga naa kay katuyuan nganong miabot ni sa matagusan namo nga mga kinabuhi, O God. Salamat Lord nga imo kining gigamit nga instrument, Lord, nga ang amo ang faith nga na kanimo, nga ang among pagsalig nga na kanimo, Lord, ang among character Ginoo ma-develop pinaagi ni ini nga tools nga imuhang gigamit sa matagusan namo ka mga kinabuhi. And Father God, ang imo mga katawhan karon nga ania nakakita ka sa ilang kasing-kasing bisan pa man ang among mga kaigsunan, Lord, nga naminaw karon sa radio, ang tanang nagtan-aw karon sa live streaming, oh God. Lord, nakakita ka sa ilang gikinahanglan, nakakita ka sa ilang mga pagsulay, nakakita ka sa ilang mga problema, Ginoo. Apan ang imong pulong, Lord, naga-encourage ka namo, nagapahinumdum ka namo, Ginoo, nga taliwala ni ining tanan. Naasyod ka, Ginoo, nga magtabang ka namo. So Lord, among ginaklaim kanimo ang imong pulong, Lord, nga among gituhuan, among ginaklaim ka nini nga kagabihon. Salamat Lord sa kasulbaran ni ining tanan. Salamat Ginoo nga mahimo ming magmadaugon, Ginoo, sa pag-atubang, Lord, ini nga mga trials, Ginoo, ang test sa among kinabuhi. Lord, nisanligid mi kanimo, Ginoo. Ug Lord, salamat Ginoo nga dili gid namo kalimtan ang imong mga pulong. Nga di Lord, amo kining ikinabuhi. Salamat Lord. Salamat Ginoo. And Lord, salamat Ginoo ang imong mga katawhan karon, tanang naa diri sa church, Ginoo, ang tanang naminaw, ang tanang nagtan-aw, Ginoo, sa live streaming. I declare blessing upon blessing. Salamat Ginoo. Salamat Ginoo sa provision. Salamat sa kaayuhan. Salamat sa kasulbaran, Ginoo. Lord, amo na gyud gituhuan tungod kay lig-on ang among pagsalig ug pagtuo kanimo nga ikaw nga among Dios na higugma kanamo. Salamat Ginoo, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Pwede na mo mulingkod uban ang presensya sa atong buhi nga Dios.
Praise the Lord. Salamat sa Dios sa iyang mga pulong. Salamat kayo, Pastora Lulit, sa imong pagpahinumdom nga doon na ay mga pagsulay, mga trials, testing sa kinabuhi, kini gina-arrange diay o ginapaluna diay diha sa gugma sa Dios. Niya ubos sa kabubuton sa Ginoo. Niya gikinahanglan gid nato, required aron nga masulayan kung unsa kita ka matinud-anon diha sa Ginoo. Amen. O busa kamong mga dunay mga pagsulay, mga problema din ha. Padayon ra kita moduol sa trono sa grasya sa Dios. Niya uban ang kalig-on sa Ginoo niya. Tapos wa kita laing gikinahanglan atong himuon QR gyud. Unsa nang QR? Quick response, di ba? No, quick response. So nakadetalye na kaganina unsa tong angay natong buhaton na sa Ginoo. Now nini nga gabi doon ay mga gi-distribute tingali diha nga mga papel, no? Para sa to ang mga special prayer request. So pwede tingali na nang i-collect unya kay human sa to ang prayer dinhi. Doon na pwede tayo mga napalo na diri nga mga prayer request sa atong mga kaigsuonan, mga prayer concern. So naka-set A ug set B. So tingali ato ning bahinon. Alang sa seat A, akong gihangyo ang mga kalakin-an nga mo'y mag-ampo niini. Unya sa seat B, ang mga kababayan-an. Okay ra? Sige, so niya pagkahuman ato siyang kanang dunganan sa mga pag-ampo niya. Duo ra kita sa trono sa grasya sa Ginoo. Kay diha ra gid sa grasya sa Dios kita managpakabaton ug katubagan tungod kay luyo sa tanan nga mga pagsulay, mga problema, doon naman po'y grasya nga gitagana sa Ginoo aron nga mahimo tang madaogon. Sige, adto na tas to mga pagampo. Praise God. Sige mga lalaki sa seat A ug ang mga babae sa seat B. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Akong giyang tanan sa pagpanindog, dunay mga prayer request nga gikatunol din hisap sa atong mga kaigsunan. Kung giyang nga extend ninyo yung kamot, samtang maghimo kita sa mga pag-ampo ninyo, maniini atong usahan na tanan pag-ampo, agikan dinhi, pagpasalamat, ug bisan pa sa gipakita ganina nga request, no? Atong mga request diha sa Ginoo. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Wala gid mi lain nga pangalan nga gituhuan nga among hangyoon sa panahon sa among mga nagkalain-lain nga mga panginahanglan, kundili ang pangalan lamang gayod nimo Ginoong Hesukristo. Tungod kay imong saad nga kung kami mangayo pinagi si imong ngalan, ang tanan namong mga paghangyo kapasidunggan sa amahan. Tungod kay ikaw ang Dios nga nagapasidungog man og nagakalipay sa pagtan-aw bisan pa sa paghatag og pagtagad sa nagkalain namo o Dios nga mga panginahanglan. Busa niya kini karon nga mga prayer request, Lord, nga gikatunol sa imo makanakan. Ginoo, ikaw ang nasayod ug nakakita nining tanan sumala sa nagkadaiya nila o Dios nga mga tinguha ug mga pagkinahanglan. Busa amahan nga langit nun pinagi sa pangalan ni Ginoong Hesus nining tagnas kagabion, kami nagaampo Ginoo nga ikaw ang Dios karon nga magapamuhat nining mao nga mga prayer requests.
Og unsa man kini Ginoo nga mga panginahanglan, spiritually, physically, emotionally, materially, Lord, in the name of Jesus, salamat Ginoo nga ikaw ang Dios nga magapamuhat nini ug magahatag Ginoo og katubagan sa pangalan ni Jesus. Dalaygon ka Amahan sa walay katapusan nga ikaw gyud ang Dios sa mga posible alang sa mga imposibleng mga butang Amahan. And you are the same yesterday, today, and forever, Lord. Og salamat bisan pa niini nga gabi Ginoo, ikaw magapamuhat ug magapanglihok Ginoo og magahatag o Dios og kahibulungan nga mga pagpadayag, mga pagpamuhat Ginoo diha sa kinabuhi sa imong magkatawan, sumala sa among iniusa karon nga pagtuo diha kanimo. In Jesus name. Daghang salamat Amahan sa imong pagabuhaton. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan. Busa Amahan ang tanan karon o Dios nga mga prayer request. Lord, niini Ginoo nga mga papel, o God, ug bisan pa Ginoo sa slideshow kaganinaw, Lord, salamat amo Ginoong gituhuan nga ikaw ang Dios nga nagatubag na niini. Ikaw ang Dios nga nagapamuhat na niini. Ug ikaw ang Dios nga nagapadayag sa imong pagkagamhanan. Hallelujah. And we thank you so much, Lord, for the complete healing for all Ginoo ngadto sa mga nagabalatian. Og salamat sa tanan nga mga pag-supply nimo Ginoo sa mga pagkilan niadtong nagakinahanglan diha sa panalapianon nga bahin. Og salamat Lord sa kaayuhan Ginoo in Jesus name. Dalaygon ka sa walay katapusan among iuli diha kanimo Ginoo tanan dumog himaya o mapagpasalamat. Dalaygon ka bisan pa sa mga makaigsunan nga naa karon Ginoo nagapaminaw sa ilang o Dios nga mga radio. Salamat Lord nga ikaw ang Dios nga nagapamuhat sa ilang kinabuhi. Magahimo kag milagro Ginoo. Hallelujah. Ug unsa man Lord ang ila karon gitinguha silang kasing-kasing, salamat in the name of Jesus. Dili mahikawang ang ila Ginoo mga paghangyo diha kanimo. Tungod kay ikaw ang Dios nga among gialagaran, usa ka Dios nga buhi nga wala gayoy pagkabalhin Amahan. In the name of Jesus. Oh God, amo kining dawatong tanan Ginoo. Ug among pasalamatan o Dios ko, diha lamang sa bililhon nga pangalan sa among Ginoong Hesus. Sa pangalan ni Ginoong Hesus, sa pangalan ni Ginoong Hesus, ang tanan magaingon. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan nato tong buhi nga Ginoo. Oh, wonderful God, wonderful God. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Padan kita nga magapanindog alang sa itong pagtapos atong awiton. Kay buti-buti mo Panginoon. Maayo ba gyud ang Dios sa inyong kinabuhi igsoon? Pertiging maayuha sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Praise God. Atong pasidunggan ng Dios pinagi nining mao nga mga alawiton. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Oh, yes, Lord. Panginoon. Amen. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Yes, Lord. Salamat, Ginoo. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos, siya sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, siya sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mapasalamaton gyud kami kanimo Ginoo sa imo gayud nga pagkamaayo. Uban sa imong matinud-anon nga paghigugma. Nga tungod ni ana o Dios, kami aduna gayoy buhing paglaom. Nga dili gyud mi nimo Ginoo pasagdan. Bisan pa taliwala ning problema nga among ginatubang hangtod karon o Dios ning pandemic Ginoo. Pasalamat Lord nga diha kanimo kami adunay kasiguruhan. Salamat Lord sa kasiguruhan. Salamat sa proteksyon. Hallelujah. Salamat Ginoo sa imong pagpakig-uban kanamo sa tanang panahon. Nabisan pa nini nga gabi, salamat kayo sa among panagtigom diha sa mga pag-ampo. Din ikaw gyud ang Dios nga nagauban. Ikaw gyud ang Dios nga nagalihok Ginoo.
Ikaw gid ang Dios nga nagapadayag sa imong pagkagamhanan. Kaya din ikaw gid ang Dios nga walay pagkabalhin ni pagkausap o Dios ko. Dalaygon ka sa imong mga saad. Amahan nga langit noon, samtang kami Ginoo, magagawas gikan nini mga sangtuwari. Salamat Lord, ikaw ang Dios nga maghatod sa matag usa ngadto sa matag puloy-anan. O gani Lord, bisan pa Ginoo sa imong makatawhan nga magadrop sa ila Lord nga mga tithes and offering. Salamat po Dios kung ikaw padayon nga magapanalangin sa imong mga kanakan. Ug ang mga panalapianon nga bahin o Dios ko nga ilang ikauli diha kanimo, gini o Dios padayon nga magamit alang sa pagpadayon sa pag-uswa Ginoo sa imong ebanghelyo. Bisan pa o Dios niining mao Ginoo nga simbahan. Salamat Amahan sa imong pagabuhaton, dalaygon ka Lord sa walay katapusan, mamauli kami uban ang dakong kalipay gikan kanimo. Uban Ginoo ang pagtuo nga ikaw nagatubag sa among mga pag-ampo, nagatagbo sa among mga pagkinahanglan. Hallelujah. Busa Ginoo kami mapasalamaton diha kanimo ug magakalipay o Dios sa pagpakig-uban kanimo sa tanang panahon. Tugot ni Ginoo nga samtang kami magatubang o Dios ko sa lain usab Lord nga mga adlaw simana Ginoo sa mong kinabuhi. Og hantos sunod o Dios namo Ginoo pinagtigom nga sama niini. Salamat Lord nga ikaw ang Dios Ginoo nga padayon nga magapamuhat diha sa among matag usa ka kinabuhi. Nga bisan pa Lord nining umaabot nga Sunday, Ginoo sa among mapanimbahon diha nimo. Salamat Lord nga ikaw padayon. Padayon nga magadasig sa imong makatawhan. Oh, hallelujah, hallelujah. Nga diin Ginoo matag usa Ginoo aduna gayoy kainiton sa pagpadayon sa pagpangalaga diha kanimo, pagsimba diha kanimo. Og salamat o Dios ko niining umaabot nga Domingo, magapadayon ka sa pagpadayag ug pagpakigsulti sa pinasahi Ginoo nga pagpakigsulti ginamit ang imong alagad. Dalaygon ka Amahan sa walay katapusan. Salamat Lord sa kasiguruhan sa amo sa mga kinabuhi sa amo karon Ginoo nga pagpanggawas gikan dinhi. Diin ang imong gugma, kalinaw, kalipay ug kadagaya sa grasya. Padayon o Dios nga among masinati. Gikan karon bisan pangadto sa umaalabot, sa pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Balaan nga Espiritu, ang tanan magaingon. Amen. Mayong gabi, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Kaway-kaway ta. Salamat kaayo sa inyong pagtambong nining tuang prayer meeting service.